Hello everyone, tayo po ay magpapatuloy dito sa pag-prepare ng online compliance monitoring report. Nasa part 6 na tayo at I hope natutunan nyo na yung ating part 1, 2, 3, 4, 5. Doon po sa ating online compliance monitoring report as shown on the screen, meron tayo dyang numbering naman sa baba. Sana hindi kayo naliligaw. Halimbawa dito, meron tayong um, 1, 2, 3, 4, 5. So, nandito tayo sa part 6. Ano po? So, papaano ba mag-complete nitong part 6 ng compliance monitoring report online? So, dito, meron tayo ditong mga items na kailangang kumpletuhin para po sa ating submission. So, meron tayo ditong Chapter 3, Results and Discussion, Impact Monitoring, and meron tayong Monitoring Results and Findings, Water Quality. Yeah. So, pauna lang muna, kung kayo po ay merong Environmental Compliance Certificate at nire-require kayo ng ECC natin sa kanyang mga conditionalities na mag-test ng ambient water, applicable sa inyo yung bahaging ito. Marami pong mga project na mayroong mga condition sa kanilang ECC na dapat mayroong ambient water quality, yung nearest water body, lambawa ilog, ah, lawa, or yung ating coastal. Kung meron tayong condition lamang sa ECC na kailangan nating magpa-test, kailangan nating kumuha ng sample at i-analyze sa laboratory. Pwede nating applicable yan. Pero kung wala, dapat ano lang, yung information natin pwede natin gawing not applicable na lamang. Ganon din, meron din tayo dito, maliban sa ambient, meron din tayo dito yung sa effluent. Kung meron naman kayong, halimbawa, sewage treatment plant, wastewater treatment plant sa inyong project, edi nire-require ng testing yon, testing ng tubig bago i-discharge. Ano po? At mula dyan, meron tayong mga results of laboratory analysis na meron mga concentration, ilalagay natin dito. Ano po? Now, paano ba ito kumpletuhin? Assuming na meron tayong requirement sa pag-conduct ng ambient water quality monitoring at saka effluent testing. Halimbawa, may requirement tayo. So, unang-una, meron tayo ditong receiving water body. Sa receiving water body, ano ba yung water body na yan? Halimbawa, ito, on the screen, meron tayong facility. So, ito yung ating water body. Yan. Malapit sa ating project. Kung required tayo ng ECC condition na magpapatest ng ambient water quality, yung malapit na water body sa atin, ayun nga, applicable sa atin, ano po, yung portion na yon. So, balik tayo doon sa ating online report. Lalagay natin dito yung name ng water body. Otherwise, kung hindi kayo required, NA lang, no? NA. Now, pwede naman hindi kayo required ng ambient water quality monitoring, pero alam nyo naman yung name ng nearest water body ninyo, pwede nyo pong ilagay dyan. So, gaya ng pinakita ko kanina, as shown on the screen, ang nearest water body natin ay may pangalan na Kalumpang River. So, lalagay natin dito yon, Kalumpang River.
And then dito sa kanang bahagi, meron tayong classification ng water body at may selection tayo dito ng A, B, C, D, AA, SA, SB, SC, SD, NC. O saan nyo ngayon malalaman yan? Kung hindi kayo hahanap ng reference, most of water body natin, lalo river, A class C. So you can select class C. But if you are in doubt, kung gusto mo talaga ng actual classification, we can go to the website of EMB. Sa halimbawa, punta tayo sa emb.gov.ph. Diyan po sa website mismo ng EMB, meron diyang data ng mga water classifications like for river. So, puntahan nyo itong environmental statistics. At mula dyan, hanapin nyo naman yung water quality management data. Ito yon. O, click nyo po yan. And then, pagka nakapasok na kayo sa kanyang database, makikita nyo po dyan yung classification of water bodies. So, throughout the country, merong mga identified and classified water bodies. You can select, halimbawa, region, kung anong region kayo. Let's say, region 4A. So, sa region 4A, meron tayong halos lahat ng rivers ay class C. Meron din class B, B or C. May SB, may SC. Kaya lang, hanapin nyo dito sa listahan yung river na malapit sa inyo. So, halimbawa, Kalumpang River. Ito pala ay class C. O, di tama yung ating nilagay dito na classification. Ano po? Then dito sa type, meron naman tayong bay, creek, lake, marsh, pond, river, stream. So dito, click nyo lang yung nagdi-describe or type nung water body. So, halimbawa, river or stream. River or stream. And then, click this button, save. Do not forget to click save. Mula po dyan, mapapansin ninyo yung name of water body natin, Kalumpang River. Sumusunod yung water sampling stations or ambient. Yan na yung ating sampling station, yung Kalumpang River. So, halimbawa ito, yung river, yan na yung sampling station. Kaya lang, mas maganda, saan dyan? So, syempre, meron tayong iba't ibang points. Pwedeng ang point ng sampling natin ay dito. That's our point 1. Point 2, dito. At ito naman yung point 3. Oh, isang point, pwede na, kuha kayo ng sample dyan. So, this is your sampling points. 1, 2, and 3. Okay? Now, doon po sa ating report, tinatanong dito yung water sampling station ambient. Lalagay natin dito yung sampling station description or location. Ito din yon yung Kalumpang River. Okay? And then, nasaan ngayon yung location, yung coordinate na, latitude and longitude. So, kung babalik tayo dito sa ating mapa, kung gamit mo ang inyong mouse sa mapa na ito, you can use your mouse to determine the latitude and longitude. So, halimbawa, ito yung ating sampling point dito. No. So, gamit ang inyong mouse sa Google Map, ito, right-click lang. Ayan na yung latitude and longitude. No, click mo lang yon para makopya. Ilalagay mo dito yung latitude and then dito naman sa kabila yung longitude. Ganun lang. So lalagay natin dito yung Kalumpang River sampling point 1. Lalagay natin dito yung geo coordinate
which is yung latitude and then longitude. Pag-ihiwalay natin yung dalawang nakuha natin sa mapa. So meron kang 13.7 saka 1 to 1.7. Okay? Now, bakit ba natin kumukuha at ba tayo kumukuha ng sample? Ano ang monitoring objective ninyo? Siyempre, to prevent water pollution. Siguro ang iba, pwede nyo sambitin contamination. Although, malapit talaga yan sa contamination. Kaya pwede nan to prevent water pollution. Then ano yung environmental aspect? Ano yung activity? Ano yung pwede maging cause para magkaroon ng water pollution issue? So, syempre, meron tayong, halimbawa, meron tayong sewage treatment plant or WWTP. Yung ating operation and discharge. Pwede na pong operation of STP or WWTP. That's our aspect, activity, or yung pwede maging cause ng impact na water pollution. Ano po? Then dito, yung receiving water body, kung mapapansin mo, selection lang ito. Kung naglagay ka dito sa itaas ng name, yan din yung mag-a-appear dyan sa receiving water body. Okay, ayun. And then, we upload a file or picture kung nasaan itong sampling station. Ano pa? And then, ito yung portion kung saan ka pwede mag-upload. Then, click Save. So, na-establish ngayon na meron kang water sampling station at kung saan yung mismong location. Then, ang sunod na po niyan, ano na ngayon yung result ng monitoring mo within the monitoring period. Kung ito ay July to December at nagpa-test ka nga, kumuha ka ng sample, dinala mo sa laboratory or nag-hire ka ng laboratory provider, kumuha sila ng sample, dinala sa laboratory, bibigyan ka ng result of laboratory analysis. Dito ngayon sa letter C, diyan mo ngayon siya ilalagay. Ano po? So, select mo lang yung sampling station mo. Ito nga yan. Sampling point number 1 at yan yung kanyang coordinates. And then, dito sa baba, meron ka ditong monitoring date. Kailan ka nag-conduct ng testing within the monitoring period. So, kung tayo ay nasa July to December, halimbawa, nagpa-test ka nung October 15, 2025. Then anong parameter? Although marami tayong mga parameters dyan like BOD, cadmium, COD, color, DO. Yeah, marami dito. Alin yung napatest mo? Very common sa atin yung BOD. No po. And then here, we have the operator. Yan ba ay nung nagpa-test ka ng tubig in terms of BOD, ano ba siya? Ang result, equal or less than. Yan. Halimbawa, equal tayo. Ang result ay 10 milligram per liter. Huwag niyong kakalimutan yung BOD naka-express in milligram per liter. Halimbawa, ang result mo ay 10. Ang pinaka-baseline mo syempre 0, yung unang-una. Ngayon kung nagpa-test ka dati nung pinakauna at ang baseline mo ay 2 milligram per liter at currently ngayon ang nakuha mo ay 10. So medyo tumaas. Ano po? And then dito sa DNR standard, lalagay mo dito yung standard na tumutukoy lamang dito sa parameter. Saan mo makikita yung standard for BOD? For ambient water. So meron tayong tinatawag na DAW 2016-08 at yan ang Water Quality Guidelines and General Effluent Standards. Pupunta ka ngayon doon sa
chapter as table number na 8. Tingnan natin. 8 ba? Table ano po? Table 3. Ito, table 3. So, sa table 3, ito ang water quality guidelines for primary parameters. Kung meron ka ditong parameter na BOD, tapos yung water body natin ay class C, base sa ating nakitang data. Tapos, ang standard pala niyan ay 7. So, BOD at ang DNR standard ay 7. So, check mo tong table 3 ng Dow 2016-08 para malaman mo yung standard for ambient water. So, nang nalaman mo 7, babalik ngayon tayo doon sa ating report. So, yung BOD pala natin, ang standard ay 7 milligram per liter. O within the standard ba? Kung ang result mo ay 10, ibig sabihin, lagpas. No? So, ang sagot mo ay no. O, halimbawa, ang result mo naman ay 5 at ang standard ay 7. Ang tanong, within standard ba? So, syempre, yes. Paano po ito, sir? Yung wala naman kaming requirement dyan. Sa ECC namin, wala naman kaming requirement for ambient water quality monitoring. Anong lalagay namin dyan na result? O lalagay mo dito 0, baseline 0, the standard is 7, and then within standard, lagay mo NA. So, hindi kasi pwedeng wala ka ditong isasagot eh. Ano? Now, dito sa ating mga sagot na ganyan, 0 dahil hindi tayo required ng ECC na mag-conduct ng ambient water quality monitoring. Halos ganun din ang ilalagay mo dito sa baba. Pagdating mo dito sa EQPL, kung hindi ka required mag-conduct ng ambient water quality monitoring, iset mo lang siya as alert, and then yung remarks ay NA. Ano pa? Now, kung required nga kayo ng ambient water quality monitoring, yung sagot nyo dito gaya nung kanina, halimbawa 5 ang result, ang baseline data mo. Yung pinakauna mong kuhanan niyan ng sample at pina-analyze sa lab, yung pinakauna. So after a period of 1 year, nagsasubmit ka ngayon ng CMR, makita mo yung dati mong result na ito ay 5 na ngayon. Pero nasa loob naman ng DNR standard. So within standard, ang sagot mo ay yes. At dito, ang EQPL mo ay alert kung yan ay ano po, nasa kalagitnaan na ng standard. Halimbawa 7, ano ang nasa kalagitnaan ng standard nito? 3.5. So pwede natin sabihin dito, action. Pero kung ang result mo, halimbawa itong standard natin ay 7, ang result mo ay 2, o halos nasa baba pa rin ng 50% ng standard. So yung 7, ang 50% nito ay 3.5, 2 ang result mo. Kaya pwede mong sabihin na alert. Ano? Ngayon, kung more than 50% na, let's say 4, o let's say 5, o pwede mo ngayon sambitin na action. Ngayon, kung halos parehas na 7 o minsan 9 pa, nandito na ngayon tayo sa EQPL na limit. Okay? Now, sa remarks, naglalagay tayo dito ng remarks gaya nung sinambit natin sa sa part yung part 5 na kung malapit na tayo sa limit, pwede nating i-recommend na mag-conduct na ng mas maraming testing bago ng monitoring period. I mean bago mag-submit ng report. Para kung bumagsak, may ample time ka pa para i-correct yung system
makapagpa-sampling ulit at kung nakita mo pasado na, edi nakalusot tayo sa mga exceedances na issue. So dito sa remarks, kung ang result mo ay within the DNR standard, halimbawa 4, dito within standard ay yes, dito sa remarks, pwede nating ilagay na pass. Ano po? And then, click this button, save. Oh, ayan na siya. Naka-encode na siya. So, ito yung sa ambient pa lang. Now, if you are required also to conduct effluent testing, same situation. Lalagay mo din dito saan yung effluent sampling station location. So, lalagay mo dito, halimbawa, STP uh, or sewage treatment plant, bawa STP1. Yan ay kung marami kayong STPs. May STP1, STP2. Ano ba yung STP? Sewage treatment plant. O ang iba, wastewater treatment plant. Halimbawa yan, meron tayong sewage treatment plant. Nag-iisa lang. Nasaan ngayon yung location? So, most likely, nandoon din sa project site mo. Halimbawa, ang coordinates ay 13.12345.6 and then yung longitude may 121.12345.6. And then dito, meron tayong monitoring objective. Pwede nyong gamitin yung monitoring objective natin sa taas, itong to prevent water pollution or contamination. Ano po? Lagay nyo lang yan dito. Monitoring objective for effluent testing to prevent water pollution or contamination. Then ano yung environmental aspect? O, yan din yung ating nilagay dito sa taas na operation of STP or WWTP. Ang STP or WWTP is a source of water pollution. Pagka nasira, hindi efficient yung treatment niya, edi bagsak ang quality ng tubig. Kaya yan ay ang environmental aspect, operation of STP or WWTP. Ano pa? Ang aspect ay activity or yung cause. Yung impact, yan yung effect, kumbaga. So, yung cause and effect, ito yung aspect at yung impact, water pollution. Now, here, meron tayong paglagay na naman ng file, let's say, photo nung STP mo. Submit mo lang dito. Then, once na naka-attach na, ilalagay natin dito, save. So, yung ating sewage treatment plant, yan yung ating sampling station. So, papasok ka ngayon dito sa letter E, select mo lang yung effluent sampling station na yon. Yun lang. Kung ano yung dineclare mo dito sa itaas, automatic mag-a-appear yan dito sa letter E, sampling station. So ngayon, kailan ka ngayon nagpa-test? Halimbawa, nagpa-test ka nung October 15 din, no? Isahan ng sakit ng ulo. Ano ang parameter na tinest mo? BOD? Ano ang operator mo? Equal or less than? Halimbawa, ang result mo naman ay 30. 30 milligram per liter. And then yung baseline data mo ay 0. Wala pa naman nung umpisa. Ano po? Or kung meron ka nung unang-unang operation or sampling mo sa STP, halimbawa, kumuha ka ng sample, ito ang pinakaunang result ko, 5. O bakit ngayon sa kapanahunan ay 30 na? Ibig sabihin, bumababa na yung efficiency ng aking treatment facility. Tapos dito yung DNR standard, dito naman dahil ito po ay effluent, doon po sa ating water quality guidelines for primary parameters, ambient yon, pupunta ka naman sa table number 9. Iyan naman po ang ating effluent standard. So as shown on the screen, yan po yung table 9 effluent standard. Hindi lang natin papaganyan. Now dito mapapansin nyo meron ditong BOD na value ito. And then ang standard ngayon niya ay 50. Pasensya na sa pagkaka-orient. So yung class C mo at yung standard ay 50.
So, lalagay natin dito yung standard, dinner standard ay 50. Basta effluent. Pagka ambient, 7 lang for class C water. Now, tanong, within standard ba, yes or no? Siyempre, yung comparison mo between the current result and then the standard. So, yes. Then dito, ano ang EQPL natin? Nasabi natin kanina, pagka 30%, 50% ng standard ang basihan. So, 30 yon. So, ano ba yung 50? Ang kalahati ng 50 ay 25. So, dahil ito ay 30, kung 30 na ito, ang standard ay 50, lampas na sa kalahati. Kaya ano ang EQPL natin dito? Action. O, sampulan natin naman, bawa ito ay 10. So, dahil ang standard ng BOD effluent for klase ay 50, kalahati ng 50 ay 25, ang result mo ay 10. So, mas mababa pa sa kalahati. So, pwede nating sambitin na alert lang. Ano po? O, assuming na ito ay 51, o di lampas na, o 50, o nasa limit ka na. And then, since nga lumagpas ka na sa standard, may sagot tayo dito na no. Tapos pwede natin ilagay dito na remarks ay failed. But we don't submit report na failed talaga. Dapat meron kang initiative na maipasa talaga yan. Ano po? So, halimbawa, ang naging result nga natin ay, let's say, 10, and then ang standard ay 50. So, ang sagot natin dito ay yes. And dito, lagay natin sa alert at yung remarks natin, laging pass. And then click save. Ano po? Ito yung button natin. Panghuli, dito meron tayong mga entries. Halimbawa, hindi lang BOD ang pinapatest mo. Dito sa baba, ganun pa din yung gagawin mo. Pipiliin mo naman yung parameter kung ano pa yung pinatest mo. Okay? Halimbawa, kasamaan ng BOD yung ating pH. O, kasamahan yung TSS. Paulit-ulit lang, dadagdag lang, ano po. Mapapansin nyo, pag na-save na yung isang entry, mag-o-open niya ng panibagong row. Now, dito sa baba, meron tayong overall remarks on water quality monitoring. Pwede nating sambitin the water quality past the standard set by DENR Environmental Management Bureau. Ayun, ganun lang. Yan yung overall remarks mo. Now, after po niyan, tapos na tayo sa ating part 6. So, lilipat na tayo niyan sa part 7. Okay? So, maraming salamat sa inyo pong pakikinig at kung nakatulong sa inyo ito, thumbs up naman kayo dyan. If you have question, just type it below and I am very happy to answer those questions. And I hope nakatulong sa inyo itong ating compliance monitoring report preparation. So thank you very much everyone and have a great day.